pinakabagong cruiser bike na naka-bobber type na dala-dala ng bagong brand na motor dito sa Pilipinas. Expressway legal na siya dahil 450cc siya. Apollyon Bobber 450. Tara, silipin natin yung app. Sa kanyang kulay na glossy black ay litaw na litaw ang pagka-premium ng motor na to. May mga konting touch lang ng gold dito sa kanyang tangke at dito sa kanyang front telescopic fork at dito sa kanyang siding. At dahil nga 450cc siya, expressway legal na din naman ang motor na to. Litaw na litaw din talaga yung pagka-classic na motor na to dahil sa kanyang bilugan na headlight na naka-LED na with DRL at signal light, naka-LED na rin pati ang kanyang taillight. Napaka-macho tingnan dito sa kanyang unahan, dito sa kanyang front telescopic fork na medyo malaki siya kumpara dun sa ibang cruiser bike dahil siguro ito sa kanyang bearings or sa kanyang telescopic fork over dito sa unahan na may konting touch lang din ng gold at bumagay din naman sa kanya yung kanyang malalapad na gulong na may sukat sa unahan na 150/80/16 naka-mags type yan, tubeless na rin at sa likuran naman ay napakalapad din na may sukat na 180/65/16 parehas naka-tubeless yan at kapag sinilip po yung kanya caliper sa unahan ay may 4 na piston so napakalakas ng stopping power nito. Kung susuriing mabuti ay talagang napaka-durable ng kanyang chassis. Heavy duty frame chassis yung ginamit dito dahil nga big bike category na siya. Dito sa kanyang makina makikita natin yung kulay na parang gold tapos mayroon ng naka-emboss ng kanyang brand name na Benda. Sa kanyang napakalaking tangke naman makikita natin na mayroong Napoleon Bob naka-emblem. At dito sa kanyang likuran, syempre ang kanyang single seater makikita natin hindi siya pwedeng angkasan. Meron din naman siya ditong lagayan ng plaka. Dito sa kanyang split type na fender dito sa hulyan at nandiyan na din yung kanyang taillight na naka-LED. Between engine siya, dalawa din yung kanyang muffler. Kung sa unahan ay naka-telescopic fork, dito naman sa likuran ay naka-mono siya at sa kanya namang digital rounded panel. Lahat naman ng pangunahing impormasyon makikita natin dito. Color dito, makikita natin dyan syempre yung ABS, TCS dahil dual channel ABS na rin ang motor na to. Anti-lock braking system, hindi basta-basta maglalak yung ating mga preno pagka biglaan natin napihit yung ating mga preno. At may TCS na rin to or traction control system na dagdag din sa features ng motor na to. Hindi nito hinahayaan na madulas yung likurang gulong natin. Kung sakali mang madulas ay pinapabagal ang ikot nito para sumabay pa rin sa ikot ng gulong sa unahan. At naka-belt drive din ito so wala siyang kadena. At ang kanyang tank capacity ay may maximum na 16 liter. Hindi tayo dito may magpapagas dahil napakalaki ng kanyang tanke. So sa kanya namang engine ay meron siyang 448cc. Between engine liquid cooled FI na siya, 6-speed manual transmission, dual overhead cam, 8 valve with a maximum power of 49.6 horsepower at 8,500 RPM. At ang kanya namang maximum torque ay 42 Nm at 6,700 RPM. Siyempre dahil cruiser bike nga ang motor na to ay meron lamang siyang seat height na 690mm at nang sinukat natin ito. Hindi tayo nahirapan dahil lapat na lapat yung ating paa sa sahig. At ang riding position natin dito ay medyo relax naman tayo dahil nasa unahan yung ating mga paa dahil cruiser bike nga ang motor na to. Sa kanya namang curve weight ay may bigat na 190 kilograms. At yun na nga, naka-put forward tayo dahil cruiser bike ito. At sa kanya namang ground clearance ay may sukat na 150mm. At sa SRP naman ng motor na to ay may presyo dito sa Pilipinas na 359,900. Maaari niyong kontakin yung mga numero dito sa ating screen kung mag-i-inquire kayo or sundan nyo yung bike na to. So that's it for today. Kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video ay huwag ka na mahiyang i-like ang ating video at i-click na rin yung bell button para maging updated ka sa mga susunod na ating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.